Morning, Coach Lawrence. Lawrence ng Palan sa Lugares. Good morning. And we have here Ma'am Maymay, Adam Jen. Good morning, good morning. Magandang oras po sa inyo dyan. Ma'am Elsie Liberato Pitoriano. And Ma'am Telma Harap Rapolet Nilao. Good morning, good morning, good morning. Ma'am Bel Guillermo, dito sa Spain. Buenos Dias, Buenas Noches, Buenas Tardes. Nandun na pala ang alam ko. Magandang oras po sa inyo, Ma'am Bel Guillermo sa Spain. Good morning, Pastor, and to all kakape from Ma'am Telma, Harap Rapolet Nilao. Hello, brother. Good morning from Ma'am Elsie Liberato Pitoriano. Good morning po. Good morning, Catherine. Thank you. Meron po sabang ma-deaf dito nanonood. Uncle Edmond and Auntie Juicy Francisco dyan sa Hawaii. Magandang tanghali po sa inyo ng pag-aldaw yun dita. Mabaling nga pang-aldaw yun ang tanita. Ayan nyo, Uncle Edmond. May pag-oras yun. And of course, Christy Benavista and Janina Abukay sa Hagon. Magandang madaling araw dyan sa Kuwait. Thank you very much. Tamok taoray na po na kuyat kan. At nakalata nga kumanantabay. Kaya ito nga programa tayo. Morning Coffee Devotion. Good morning, sir. From Janina Abukay sa Hagon. Dyan sa Kuwait. Yes, Virgie Reyes, good morning. At anos lang, Virgie. Amen. Rigat kenam ay Diyos ti pagkamangan. Pud na launay kausat ng gihim. Dati aming sangapada. Itirigat kenam ay dapat lang rumbeng laeng.
nga nilang Apo Diyos itaklinan tayo. Nilang Apo Diyos iti intayo pagsanggira. Kaya iso ti pang namnamaan. Amuyo kada ti lubong nga awan ti kasiguraduan na. Sa punan tayo iti agtalek keni Apo. And yes, good morning. Magandang oras sa dyan sa Toronto. Kas Eugene Samera Asuncion. Happy Wednesday, Kas. Manarimaan pa lang ti work ko. Yes, ingat ka dyan, Kas Eugene Samera Asuncion. Magtrabaho ka lang. Ayusin mo lang trabaho mo. Das focus. Kung meron tayo na makinig ka. And yes, kailangan po natin yan. Thank you very much, Kas Eugene Samera Asuncion. And of course, Uncle Arnel Valeriano and Auntie Elena Valeriano, good morning. And dyan sa Hawaii, kasama natin si Manang Kulia Reyes. May bag nga aldaw yun kita, pang aldaw yun, or whatever, ita Hawaii. And yes, we have here Sister G, Sister Gina Cabosas. Ang kanyang pong programa every Tuesdays and Thursdays. Huwag po natin kalimutan, i-take note nyo na po yan. Kung gusto nyo pong makapakinig muli ng batikang commentator, batikang broadcaster, dating manager ng isa sa mga pinakasikat na radio station sa Pilipinas, si Bombo Gina Cabosas. Yan po, meron mo siyang programa every Tuesdays and Thursdays. Afternoon po yan, 1:00 hanggang 2:30 sa programang Love Me Yours, Sister G. Huwag po natin kalimutan, mag-FR na po kayo sa kanya, mga kakape. Napakaganda ng mga istorya, yung mga letter sender. Kaya kung gusto niyo makapakinig muli sa kanya, mag-FR lang po kayo sa kanya. Kasa Jenny Dura Ragasa, kanina pa yan, hindi yata inaantok. Thank you very much, Kasa Jenny Dura Ragasa, kanina pa yan. Baga pa lang, nagko-comment na yan, nagpo-post na yan sa Facebook. Hindi yata makatulog. A blessed morning mga kape, listening while doing my walking. Ayan. So malapit ka sa kalsada ngayon, Kas, ingat ka dyan. Tumingin ka rin sa mga sakyan, baka merong magtitrip sa'yo dyan. So, ingat, Kas Jenny. Good morning, everyone. Good morning, brothers. Thank you very much, Sister G. God bless you. And thank you very much for your support and for your prayer, of course. Ayan. Good evening, sweetie Flodris Asuncion, dyan sa Canada. And yes, Virgie Reyes is here. Good morning, Pastor. Pray ken kaiko. Okay, ti result na ita. Ken da kami digiti anak ko ken apo ko. Okay, so we will pray for that. Kapsat nga Virgie Reyes. Okay, while we are waiting for our kakapes na papasok dito, and of course ang ating po mga kasama, mga kalababol, nandun pa sila sa kabila. So we are waiting for them. While waiting for them, good morning, David Asuncion Maningas Jr., ang aking pamangkin na laging sumusuporta at nag-aantabay sa ating programa. And of course sa kanyang napaka-bait na nakasama, si Rosalie Abero Maningas. Ayan po. So we will listen to this another song para po sa atin, at ito po ay irin sa atin ni Brother Edgar Alonso dyan po sa Sunderland, England. Huwag mo sanang isipin. Pakinggan po natin ang awiting ito. Meron ka bang problema? Hindi mo alam ang iyong gagawin. Feeling mo, pinabayaan ka na. Ito ang inyong pakinggan. Huwag mo sanang isipin. Huwag mo sanang isipin, hindi kita nagtatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi lang nakikita sa paglipas ng araw,
ang iyong mga daing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Yes, good morning Alonso Cherlois. Kung ako'y kailangan, Kay Kimberly Kawiran Katuday. Good morning. Tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Ayo. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Amen. Thank you, Lord. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, Kita'y minamahal. Maraming salamat, Brother Edgar Alonso, na nandyan sa Sunderland, England. Yes, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong likod, si Brother Rafi, si Kagawad Peng, at narito po kayo sa ating pong programang Morning Coffee Devotion. Okay, magandang umaga po dito sa Asia, magandang tanghali po dyan po sa Hawaii, magandang hapon po dyan po sa San Francisco, California, dyan po sa Texas, magandang hapon at gabi dyan po sa Canada, dyan po sa Toronto, dyan po sa probinsya ng Ontario, at sa lahat po ng dako ng Canada, dyan po sa Saskatchewan, sa Regina. Maganda ba ng oras po, and of course magandang gabi po dyan po sa England, dyan po sa Kent, sa Sunderland, dyan po sa London, and of course magandang gabi po at magandang oras po dyan po sa Netherlands, dyan po sa Switzerland, Spain, Norway, and of course dyan po sa KSA, Taif, Saudi Arabia. Magandang madaling araw po dyan. Dyan po sa UAE, dyan po sa Dammam, Oman, Riyadh, sa Qatar, dyan po sa Jordan, Kuwait, at dyan po sa Dubai. Maganda ba ng oras po sa lahat po ng dako ng mundo na kung saan inaabot po ng ating pong programa ng dahil po sa inyong pag-share. Peace be with you all, and may God bless us all. Ayan po. So tayo po ay dadako na po sa ating pong panalangin, mga kakape.
Dakila naming Diyos, maraming salamat sa umaga ito for giving us another day, for the life and for the strength. Maraming salamat po. We thank you, Lord, at hindi pa kayo nagsasawa sa amin. Honestly, Lord, we thank you very much because kami po ay inyong ginising. Ika nga, every gising is a blessing. An opportunity and privilege to do the things that you want us to do. So help us to have that heart of obedience, that we may have that obedient heart. Nang sa ganon kayo po ay matuwa sa aming pong buhay. Sa buhay na inilaan mo, sa buhay na pinahiram mo sa amin. Salamat po. Pero Panginoon, kami po yung mga tao nagkakamali, nagkakasala. Salamat pa rin po dahil kayo po ay Diyos na mahabagin. Diyos na mapagpatawad. Diyos na maunawain. Pero lahat po ng inyong ginagawa sa aming buhay ay para po sa aming ikabubuti. Kaya kami pinagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya nang dahil dyan kami po ay nakapagpapatuloy. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkakasala. Mga kasalanang nagsimula po sa aming kaisipan, na aming pong nabanggit at nasabi. At nabas na kami po ay nagkasala sa inyo. Maraming salamat po. At kayo po ay hindi madaling mag-alala. At nang dahil dyan, Panginoon, may tanim sana sa aming mga isipan na hindi po namin dapat abusuhin ang iyong kabaitan sa amin, ang iyong kabutihan sa amin. Please forgive us, Lord, for our actions and behaviors na hindi po tama. We thank you very much, Lord, for sustaining us. Na kahit sa oras na ito, Panginoon, we may have sickness, or we may have problems, fear, because of uncertainty of this world, and we don't know what's going on, we don't know what's next, what will happen next. Salamat, Panginoon, meron po kaming pinanghawakan na niyo po mga pangako na gagaling po sa inyong salita sa banal na kasulatan. Opo, Panginoon, kami po ay inyong sukutan ng kababaang loob. Patuloy po kayong magtrabaho sa aming buhay, Panginoon. Inilalapit po namin sa inyo ang bawat nanonood ngayon at nakikinig. You know exactly what they are experiencing right now. Please comfort those who needs to be comforted. Patuloy po, Panginoon, ang Espino family. Lord, we pray also dahil po na-lockdown po ang lugar ni Sister Cons and Brother Romel. I do pray, Lord, that you may please provide their needs. Protection for Brother Romel sa kanyang pagtatrabaho. And yes, Lord, we pray to continue to comfort them because of their loss. Sa the San Jose family, Juliado family. And yes, Lord, patuloy po kayong magbigay, Panginoon, ng comfort sa lahat po na nawalan. Please protect also our friends, relatives, and loved ones abroad. Ilayo po sila, Panginoon, sa pang-abuso. Ilayo po, Panginoon, sila sa kapahamakan. Panginoon, please protect them also from this pandemic. The whole world. Nilapit po namin sa inyo, Panginoon, that this pandemic that we are experiencing right now, alam po natin, Panginoon, meron po kayong dahilan. Help us, Lord, to trust in you. Help us that no matter what's happening or what happened in our lives,
hindi po kami susuko. Patuloy pa rin kaming magpasalamat at maglingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay nyo ng pagkakataong ito. Then Lord, nilapit po namin sa inyo, even Lord, sa mga kapag-anak po namin, mga mahal po namin sa buhay, mga aming pamilya dito po sa Pilipinas. That you will please protect us, please heal us from all our sicknesses. At patuloy ko yung magbigay po ng inyong biyaya kay Sir Nemesio Alipio Jr., kay Janelle Sharp, Natalie Che, Evangeline Bendia, Trinidad Adswara, Trinidad Cabigol, Ma'am Geraldine Manuel, DJMJ, Salar Caras, Sir Arke, Mamal Caras, the Lizardo family, Chiki Alonso, Auntie Marilyn Raca Alonso, Ilyong Asuncion, Rafael Ragasa, LD Alonso, Edelberto Jong Cañete Jr., Herrera Laborte, Elizabeth Sirico. We pray, Lord, that you please continue to heal them and strengthen them. Maraming salamat. And yet, Lord, kami po ay umaasa na sa lahat po ng aming po nabangkit ay patuloy po ay magtrabaho at mangusap sa kanila. Kay Ma'am Bel Guillermo sa kanyang po problema sa tiyan. Patuloy po, Panginoon, kay Ma'am Telma Harap pa Dilaw, sa kanyang anak din, Panginoon, si Christine Dilaw. Ngayon po siyang gabayan at bigyan po ng kalakasan sa challenge na kanya pong inaharap. Kayo po ang mangusap sa kanya at sa mga officers. Ngayon po, Panginoon, kay Casio de Semera Asuncion, kanyang protection, kanyang pagpapagaling po sa kanyang pong sakit, at may please heal him. Ngayon po, Panginoon, sa anak po ni Casper Lisa Asuncion, that you may please intervene sa kanilang problema, that humility will reign in their hearts and love. Please intervene, Panginoon, sa kanilang pong buhay, that masettle po ang kanilang pong family feud, family problem. Maraming salamat po. And yes, Lord, hinalapit po namin sa inyo ang mga kasama namin dito, and even kay Virgie, sa kanilang pong experience ngayon, that you may please give them more patience, at ang mga resulta po ng mga swab test nila ay negative. Maraming salamat. Tumawa po kayo, Panginoon, even in our communities where we are in. Please protect the constituents. Lord, alam po namin, because of this pandemic, concern po ang mga tao sa buhay. Concern po ang mga tao sa hinaharap. Concern po ang mga tao patungkol po sa pang-araw-araw na pangailangan. And yes, that's normal. But we pray, Lord, na sana buksan niyo ang aming pong kaisipan, ang aming pong mga mata, sa katotohanan ng kailangan po namin na ikaw. Christ is all we need. Because Christ is the answer of everything. Dahil kayo po ay makapangyarihan even for our salvation. Maraming salamat po, Panginoon, sa pananampalataya. I do pray, Lord, that you may please increase our faith. Pakinggan po ninyo, Panginoon, ang mga prayers ng mga kasama ko ngayon. Sa mga educators, that you may please give them more patience, wisdom, at saka protection, good health. Sa mga appers, mga frontliners, patuloy po kayo magtrabaho sa kanila. Protect them, Lord. Mga doctors, nurses, medical staff, mga kapulisan, kasundaluhan. Our President, the Senate, the Congress, to our Governor, to the mayors, and even, Lord, sa mga komunidad kung nasaan kami ngayon. Please protect us. Maraming salamat po. Patuloy po kayo magtrabaho, Panginoon, kay Sir Bensal pa para Carla, grabe karami. Sa kapatid po ni Sir Rajesh Sanamani. Sa mga nagdo-dialysis po katulad po ni Ma'am Rowena Viejo, please provide their needs even financially. Sa mga nagpapakimo, at please have mercy on them.
Yes, Lord, patuloy po kayo magtrabaho kay Sir Rodrigo, kay Alicia Domingo, yes, kay Gay Arlene Ventura, Merly Raynon, Salvador Lizardo, Clay Ezequiel, King James, Mambing Eslabon Lizardo, Esteban Antonio, Leonora Padamada, even the child of Arena, sa anak din po Panginoon ni Arian Stevenson. Palakasin mo po kanilang mga binti na makalakad, and of course, Lord, sa kanilang pong brain development. Please give wisdom also and strength to them, more patience, Lord, in taking care of them. Kaya po, Panginoon, sa pamangkin po ni Cons, at Panginoon, kay Brother Romel sa kanya pong injury. Palakasin mo po. Bless our pastors, the missionaries, the preachers who preach the pure gospel. Bless their work, please provide their needs. Take care of their families, Lord. Maraming salamat po. Dinadalangin po namin sa inyo that you please continue to work in our lives. Please bless our program. And even, Lord, sa program po, labi na yours, sa Sister G, Tipatay Tibiyag, kay Brother Junver. And yes, Lord, sa programa po sa LMJ Anak Home Radio. And even sa radio station po sa Hawaii, KPRP 650. And you please bless them, continue to bless them, because of the open doors for us to preach the gospel. And Lord, please use every ministries and even online ministries to reach the world, that the people may know about you, that the people will come to you with true repentance, that they may experience true forgiveness from you. Maraming salamat po, Panginoon. We give you all the glory for everything that you will do. And again, Lord, please bless us all, mga seaman, lahat po ng mga nababiyahe, lahat po ng mga nagtatrabaho, naghanap ng trabaho. Please, Lord, provide for them and bless us all and protect us. We thank you very much, Lord. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you very much, mga kape. And yes, sinusubong na naman po tayo. Pasensya na. Pakinggan po natin itong awitin ito, na kung saan ito po ang ating pong paboritong awitin dito sa Morning Coffee Devotion. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo ako'y magpupuri, dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Yes, good morning, Sister Hilda Agpawa. Mas lalo pa ako sinumpo ngayon kasi medyo puyat po tayo ngayon. Nanganak po si Queenie. Maalala niyo yung kaso noon na pinapakita ko sa inyo. Nako. Nanganak po siya, nag-labor siya kahapon. Hanggang ngayon, nanganganak pa. At kawawa po yung unang niyang anak dahil namatay. Anyway, maraming salamat sa inyo. At alam nyo, first time kong manalangin na kasama ang aso kahapon. We prayed for her safe delivery. Diba? Tignan nyo naman. So maraming salamat sa Panginoon. Sana mabuhay na yung mga susunod na mga anak niya. Ganun pala ang aso, ang tagal mag-labor. May pagitan sa bawat ipapanganak. Yung una hanggang yung pangalawa, inabot po yata ng 10 hours. Kung hindi 10 hours, mga 8 hours, gano'n. Ganun kasi first time niya mga anak. Hindi ko po alam. Wala po akong idea. Anyway, thank you very much sa mga kakape.
Sister Hilda Agpawa, good morning. And Manang Los Biminta, Ascension Gonzales. John Christopher Labutong, hello. Kay Sonny Boy Bagay Dalere, dyan sa Lagi Sain. And Ma'am Christy Ann Dakotan is here. Thank you very much, sister. Thank you very much for always sharing our videos. Blessed morning. There once again, Casa Pastor and everyone. Thanks for praying for us. Always to God be the glory. Jonathan Arellano, Pastor, good morning. Thank you very much, Pastor Jonathan Arellano, for joining us live. Yes, maraming salamat, Manang Marisa Marcelo Jacob and Ma'am Marilyn Ancheta Ceredon. Maraming salamat. From Sitio 6, Barangay 36, Araniu. And yes, maraming salamat. Grami, Marjorie Susan Pascual, Janet Apostolero, maraming salamat. Good morning. Stay safe, kaibigan, kapatid, mga minamahal, Manong William Rinon, thank you. And yes, Ma'am Elsie Liberato. Ayan po. Ma'am Emerita Baptista Corpus, good morning. Stay safe. Po, Ma'am. Ma'am Charles Pon Louis Respicio, good morning. And yes, Malin Castillo Alonso, good morning. And Damer Ascension Maningas, Redam Ascension Maningas, good morning. Manang Merling, Meredith, Neng Cabreras, Ma'am Imelda Marcos Paguyo, Ate Lorna Lopez Madampa, Manong Rosalito Lopez, Freddy Munoz Temas, good morning Freddy, Kimberly Gaviran, Katuday, and to all of you who are present right now, God bless you all. Kasama natin dito si Rosalie Albero Maningas, of course Rosalie, ingat kayo palagi. Mary Joy Sabunod Menoro, Jessie Cristobal Gonzales, Jessie Cristobal Gawiran, and of course kay Lita Dumlao, and kay Nana Ilay, good morning Nana Ilay, thank you very much for always watching. And kay Nana Pasing Pakli, good morning Brother George, Kapitan George Rakuya. And so, let's go po mga kakape. Atin na pong basagin ang ating pong topic ngayon na kadugtong rin ng ating pong pinag-usapan kahapon. Yung pong tuloy, yung pong continuation ng ating pong pinag-aralan tungkol po sa obedience. And again, sasabihin ko po sa inyo mga kakaped, obedience is very understandable word in where madali po nating maunawaan at maintindihan. Pero ito yung isa sa mga pinakamahirap ganapin o gawin ng isang anak ng Diyos. Dahil nga po sa pagsabing susunod tayo, meron palaging kalaban na hindi po natin nakikita in where gagawin po ang lahat para hindi po natin magagawa yung mga bagay-bagay na pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Yan po ang isa sa mga kailangan po natin i-consider when we want to do something, especially when it comes to obedience to God. Dahil nga po, ayaw ng Diyos na tayo po ay maging biktima ng kalaban natin, na tayo po ay kanyang lalapain. At ang sabi nga po ng Biblia doon sa John 10:10, sinabi po doon that if cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Ayaw po ng Diyos na mangyari sa atin yon. That's why we need humility sa lahat po ng bagay. Because dahil lang po sa kababang loob, dito po magtatrabaho ang biyaya ng Diyos. And again, sabihin ko ulit po sa inyo, para ito yung maging parte na ng dugo natin, yung daloy ng dugo natin. Yung sinasabi po ng James chapter 4 verse 6 and verse 7, that God giveth more grace. At ang sabi ng Panginoon, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Dahil tayo naniniwala na tayo po'y nabubuhay ng dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, then dapat din tayo maniwala na makukuha po natin malayang magtatrabaho po sa ating pumbuhay ang biyaya ng Diyos kung meron po tayong tinatawag na kababaang loob. Yung tinatawag nating humility. Napakahalaga po niyan.
And that is the first requirement for us when we enter in our morning coffee devotion, is to have humility, to accept everything that we can we can hear about the corrections, rebuke, and the teachings of the Word of God. And we have a great responsibility. What is that great responsibility that we should do? Not only listeners, not only to listen to the Word, not only to absorb everything that we heard, but of course, in James chapter 1 verse 22, ang sinabi po doon, mga kakape, but be doers of the Word and not hearers only. Bubuksan ko po ito at ating pong namnamin at ating pong pigain ang ibig sabihin ng talatang ito na meron pang kadugtong, mga kakape. Ito pong sinabi ng James chapter 1 verse 22. Mga kakape, but be ye doers of the word and not hearers only. Why? Deceiving our own selves. Tayo sana ay tagaganap, tagagawa, tagasunod ng salita ng Diyos at hindi yung nakikinig lamang. Dahil kung magkagayoy, nililinlang lang po natin o niloko lang natin ang ating sarili. And in verse 23 it says, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his face, natural face, in a glass. Ang sabi po dito sa verse 23, na kung tayo daw ay tagapakinig lamang at hindi natin ito isinasabuhay, sinasabi po dito na para tayong isang tao na tumingin doon sa salamin at hindi na po natin pinansin kung ano ang dapat ayusin. Dahil nga po ang salamin, na kung tayo po ay harap, lalo na sa mga kababaihan, hindi po makalabas ng bahay yan pag hindi harap sa salamin. Kung hindi man sa salamin, ginagamit ang kanilang cellphone, front mirror, front camera, na sa ganun makita nila kung anong mali. And what you will do, it's automatic. It's automatically you will remove and you will enhance and you will make something that will make you presentable, di ba? Tatanggalin mo kung meron ka pang dumi sa mukha, kung meron ka pang muta sa mata, meron kang dumi sa ilong, dilaw na ang yung ngipin, alam mo ka na mga palit. Lahat ng mga bagay-bagay na alam nating mali, when we face the mirror, hindi po normal yung nakita mo nang may mali at dapat ayusin sa iyong sarili, sa inyong mukha, sa inyong katawan, sa iyong kasuotan, ay lalabas ka na lang na bahala na sila, ako to, wala silang pakialam sa akin, na tinatamad lang ako at ayaw kong linisan ang aking mukha. Hindi po normal yung ganon. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, pag tayo na po ay tagapakinig lamang ng salita ng Diyos at hindi po natin ito sinasabuhay, para tayong ganon, na tumingin na nga sa salamin, hindi na natin inaayos. The Word of God is like a mirror. Is likened unto a mirror. In where sasabihin po sa atin yung mali. And now, kung nakita mo natin yung mali na dapat ayusin sa ating buhay, we should act. Dapat tayo po ay umaksyon kaagad. At ating pong hingin ang biyaya ng Panginoon na kung ano yung mali sa atin, na hindi na po natin ipaglalaban ito. At hindi na natin to dapat pang isa katuparan. Na kailangan po natin itong ibigay sa Diyos. Lord, this is my problem. I have pride. I have anger. I have hatred. I have jealousy. I have this in mind that will ruin my life. Lord, please, patawad po. Huwag mong pahintulutan na magrulol ito sa buhay ko. Because I know this will make me swim into sin. So please, Lord, help me. I need your grace, Lord. Magpakumbaba tayo. And by that, masasabi po natin
na tayo po ay isang tagagawa ng salita ng Diyos. But then again, sinasabi ko sa inyo para napakadali. This is a spiritual warfare, mga kakape. That's why sabi po ng Panginoon sa kanyang po salita, that we wrestle not against flesh and blood. Okay, tignan po natin yun ha. Wrestle not against flesh and blood. Tignan natin. Ang sabi ng mali ata yung spelling ko. Yan po ang sinasabi ng Panginoon mga kape. That we wrestle not against flesh and blood. Yan po ang sinasabi ng sandali, bakit hindi nagpapakita? Okay? We wrestle. Hindi ko na yata alam yung spelling ng wrestler. Nasa Corinthians po yan eh. Flesh and blood. Tingnan natin na, pahintulutan nyo ako. Bigyan nyo ako ng pagkakataon para mahanap ito. Okay? Ayan po. Ayan na. Sa 1 Corinthians 15:50, ito po sinasabi. Mga kakape. 1 Corinthians 15 sandali, mali. Meron din doon. Yan, Ephesians 6:12 pala. Ephesians 6:12. Salamat Panginoon. Ephesians 6:12. Babasahin ko po sa inyo ha. Dahil kung bakit ko nabanggit ito, mga kakape, it is because when we say we obey God, when we say we want God to work in our lives, and we want to follow Him, and we want to apply the things that we have learned from the Word of God, meron po tayong kalaban, meron pong meron pong mag-stop sa atin, meron pong magpipigil sa atin, at yan po yung ating pong tinatawag na spiritual battle. Kaya nga sabi po ng Ephesians 6:12, ito mong sabi, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. See that? Against the rulers of the darkness of this world. Kaya nga po may pumapasok na kademonyohan sa utak natin minsan eh. Naniniwala ako, hindi lang minsan yan. Araw-araw mo pumapasok sa ating isipan na hindi maganda. Kaya nga po, kung yan po ay ating masumpungan at ating pong ma-realize na meron pong ganong mga nangyayari sa atin, we should rebuke the devil. And by that, magkaroon po tayo ng tinatawag na katagumpayan laban sa diablo. Dahil when we wrestle against not with flesh and blood, and ang ating pong warfare o ang ating pong nadigmaan na nangyayari po sa ating pong buhay, yung tungkol po dito sa spiritual world, against the rulers of the darkness of this world, is against spiritual wickedness in high places, then we should have that heart na sabihin natin, at panalangin natin palagi sa Diyos, Lord, please, give me your grace. I need your grace. Ako ay patuloy mong bigyan ng kababaang loob. Bakit kababaang loob? Ano ang maibibigay nito panlaban sa rulers of the darkness of this world? Ano ang maibibigay ng ating pong ng biyaya ng Diyos o ng kababaang loob dito sa spiritual wickedness? Ano ang connection dito? Tingnan niyo mga kape. Alam na natin ito, pero kailangan po pa rin natin itong i-review at kailangan pa ulit-ulit natin itong i-apply at sa ating buhay, dahil nga po ang sabi po ng James chapter 4 verse 6, but He giveth more grace, dahil nagbibigay siya ng mas marami pang biyaya. Wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. And by that, if we have humility, and God will give His grace or His biyaya sa ating buhay. In verse 7, ang sabi po niya mga kapatid, submit yourselves therefore unto God. See that? So, if tayo po ay magpasakop sa kalooban ng Diyos o sa Diyos mismo, ang sabi po rito, He will give us the power. Bakit?
Resist the devil. I-rebuke po natin. Palikuran po natin. Paalisin po natin. Palayasin po natin ang demonyo, and he will flee from us. Doon tayo magkakaroon ng tagumpay sa ating pong spiritual warfare. Pero sadyang pong ang demonyo po ay crafty. Siguro bukas mga kakape o sa susunod na araw, siguro pag-usapan din natin ang pwedeng gawin ng diablo sa atin. Let's talk about Satan. O kakaiba ito pag-usapan natin tungkol kay Satanas para malaman natin yung kanyang mga taktika. In word, pag malaman po natin yung kanyang mga taktika, parang yung mga sundalo ba, that when they will, if they have a mission or operation, so to speak, magpaplano po yan. And they will observe ang galaw ng mga kalaban. At alamin nila ang ginagawa ng kalaban. And by that, magkaroon sila ng tinatawag na conclusion, how to defeat them. So, upang tayo magkaroon ng katagumpayan sa ating pong buhay espiritual, and we know that our enemy is not your neighbor, is not your wife, is not your husband, it's not your classmates, it's not your co-workers, it's not the chismosa and chusmosa, it's not your kabarangay, it's not your tinatawag mong enemy, public enemy number 1. But our real enemy is the devil, who give this thinking to those people, or this motives to those people to fight against us, to contradict us, to abuse us, and sabihin mo na lahat ng gusto nilang gawin sa iyo para ikaw ay babagsak. But I tell you this, our war is not about our flesh and blood, according to what we have read a while ago and heard a while ago, that we wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers and spiritual wickedness in high places. Yan po ang sinabi ng Panginoon. And so, we can have victory against the devil if we know what are his tactics and what are his goals. Kaya pag-usapan din po natin yan. At ang sabi ng Panginoon dito, when we submit to God, because of humility, of course, we cannot submit to God without humility. Hindi tayo mapapasakop sa Kanya pag wala po tayong pagpapakumbaba eh. Because when we have humility, sabi natin, Lord, wala akong kaya, hindi ko kayang kalabanin ang diablo, hindi ko kayang kalabanin ang sarili ko, hindi ko kayang kalabanin ang sistema ng mundong ito, na kung saan nagiging makamundo po ang aking kaisipan. Hindi ko po kaya, Lord. I need you. Kailangan kita. So, Lord, please, give me humility. Inaamin ko, hindi ko kaya. Please give me your grace. And by that, because of our humility, He giveth more grace. Yan pong sabi ng Diyos. And by that, sabi ng Panginoon, submit yourselves therefore. That magpasakop tayo sa Kanya. Then what will happen? When we resist the devil will flee from us. Kaya nga sabi ko sa inyo, the devil is crafty. Makulit po yan. Hindi po tayo tatantanan yan. Pero dapat ganoon din tayo sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Hindi din dapat tayo basta-basta na lang magre-rebelde sa Diyos. Hindi dapat tayo yung basta-basta na lang magtatampo sa Diyos. Kailangan nating laging hingin sa Kanya ang Kanyang biyaya, dahil dyan lang po tayo magkakaroon ng laban kontra sa spiritual world, na ayun ang totoong laban po natin. Dahil dito sa lupa, iiwan din po natin to, mga kakape. And our real life, our real victory is victory against the spiritual warfare. Tandaan po natin yan. Okay, so bakit ano naman ang connection nito sa ating pag-usapan, pag-aralan na obedience? Siyempre, pag ikaw nagpasakop sa Diyos, ibig sabihin nun, sumusunod ka na rin sa Kanya. Yung gagawin mo na rin yung Kanyang mga kalooban sa ating buhay. Sa plano niya, yung goal ng Panginoon sa atin, in which binigay po sa atin yung mga revealed will of God, o yung mga nakikita at nababasa na po natin, na Kanyang po mga utos dito po sa banal na kasulatan. As we obey those kautusan ng Panginoon, dito po sa banal na kasulatan, the more God will open doors for us to be used by Him for His glory. Tayo po ay gagamitin niya, mga kakape. And you can experience that. You will come to the point that you will realize, ganun pala, Panginoon, grabe ang ginagawa mo sa buhay ko.
Salamat, Panginoon. Hindi pa ako worthy sa lahat po ng mga blessings of peace and joy in our hearts na kinakamtan ngayon kung hindi dahil sa inyo. Salamat, Panginoon. And the key thing is that we need to be thankful, to be grateful to God in everything. Because thanksgiving is the key ingredient for us to have peace in life. Kaya nga sabi ko sa inyo ang taong mapagpasalamat, nako, hindi po nagre-reklamo yan. Pero ang taong hindi marunong magpasalamat, naku, maraming reklamo yan. Yun po ang katotohanan. So, kailangan po natin sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Okay. Ano ang ating pong titignan at ano ang ating pong bubuksan ngayon in where it connects with what we have learned yesterday and the other day. At dito po natin kukunin ang ating pong kalakasan ngayon na kakainin po natin sa ating pong spiritual na buhay. Okay? Napag-usapan po natin kung kanino dapat tayo susunod. Siyempre, sa Diyos. Makinig tayo sa boses ng Panginoon. At siyempre sa mga autoridad like our pastor, spiritual leader, sa ating mga magulang, kayong mga anak, makinig kayo mabuti. Magpasakop kayo, sumunod kayo. Tigalan ninyo ang mga magulang nyo. Kailangan nyo yan, mga anak. Dahil yan, pag ginawa nyo yan, God will bless your life. God will give you success. Not success about material only, but speaking about success, not only about that, but success in spiritual life. It's where magkaroon po tayo ng tinatawag na victory against the wiles of the devil, victory against our spiritual warfare, and that is what we call success. Okay? Hindi lang po yung mga material ang pinag-uusapan dito when it comes to success. Tandaan po natin yan. And as servants, we need to obey our masters or our boss. Okay? Huwag po tayong dapat maging masipag lang pag nandiyan ang inyong amo na tumitingin sa inyo. Dapat in the absence or in the presence of your master or your amo, dapat honest ka pa rin. Dapat masipag ka pa rin. Dapat masinop ka pa rin bilang isang nagtatrabaho sa isang amo. Under sa isang amo. Okay? Pakatatandaan natin yan. Titus 3:1. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Dapat maging handa raw tayo palagi na gumawa ng kabutihan. Tandaan natin, tayo nakakagawa na lamang ng kabutihan ngayon. It's because of the working of the Holy Spirit in our lives. Ay pag nagawa po tayong kabutihan and people will praise us because of that, sabi natin, salamat sa Panginoon. He is the one who made me those things for you. So, bless the Lord. Siya po ang dapat papurihan sa pangyayari ito. Dahil nga po, there's a tendency, pag hindi po natin sanayin yan, naku, lalaki pong ating tenga, lalaki pong ating ulo. And what will happen? Feeling natin, tayo ay sampati. Hindi po dapat ganun. We should always direct to God sa lahat ng mga praises natin po natatanggap. Okay? So, let's proceed po. Let's proceed po sa mga simple commands of God. And we need to take our lives if we are really following God. Again, let us learn about the simple commands of God in where dito po natin ngayon titimbangin o babalansihin kung tayo nga ba ay sumusunod sa Diyos o hindi. Okay? Dahil pag sinabi po ng Romans chapter 14 verse 12, Romans chapter 14 verse 12 mga kakape, sinabi dito, so then faith cometh by hearing. O mali. So then, automatic ano. So then, every one of us shall give account of himself to God. Malamig ng kape ko? Okay lang po yun. Ulitin ko po sa inyo. Pagdating sa kape, ayaw ko po ng mainit sa tulo lang. Sige. Romans 14:12. Itong sinasabi mga kape. So then, every one of us shall give account to himself, of himself to God. So, lahat daw tayo, individually, isa-isa po tayo Hindi po tayo harap sa Diyos as a group and He will question us as a group. Hindi po. Tayo po haharap sa Diyos isa-isa, individually. Ibig sabihin nun, sa lahat ng mga inutos niya sa atin, sasagutin po natin, may pananagutan po lahat natin ng ating mga ginawa.
na kung saan maibinigay po sa atin ng Diyos na hindi po natin nagawa o nagawa ba natin yung mga bagay-bagay na pinapagawa sa atin. So let us see ano ang mga simple commands ng Panginoon in order dito po natin titimbagin kung tayo nga ba ay sumusunod sa Kanya. Okay, ito 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to 18. Sige, buksan nyo, hanapin nyo sa inyong Biblia. Wala yung mga human projectors natin dito. Hindi ko pa sila nakita. Nandiyan si Ma'am Emerita pero busy yata. And please pray for Ma'am Emerita Baptista Corpus dahil nga po kailangan po niya ng malusog na pangangatawan. Of course, lahat naman po tayo. Pero meron pong problema sa kanyang kalusugan. So, let us pray for her. Okay, Kas Jepong Jep Alonso, maraming salamat. Auntie Mila Domingo Alonso, thank you very much, Auntie, for joining us live. And of course, kay Ma'am Irene or Irene Respicio Domingo. Kay Engineer Mildred Alonso Ramos, thank you very much. And of course, kay Engineer Ramos, maraming salamat. Underly Tagudin, Tomas Tagudin, maraming salamat sa Batak City and from here. And of course, Cons Ring Peace M. Espino, aganat kayo tita. Bagbagaan ni Brother Romel nga hatunay agpasya-pasyar no kwan diretso lapat balayon agawid no agabot trabaho. Christian May Agustin Soriano, maraming salamat. Edna Tomas, thank you very much. Manang Enat mga merch. Cecilia Mariano, Maricel Rojas Asuncion, thank you very much. And of course kay Judy Rosales and Brenda, thank you. Rogelio Asuncion, kapatid, ang aking po pangalan na kapatid kasama pati Uncle Andy Ramos and Manang Mirna Munoz, Edwin Agkawili, thank you very much. Emily Padua Castro, ayan o. Mark Ervin Lacacio, maraming salamat. Makmak, God bless you. And kay Cheryl Sampayan, Mamakin, kay Ma'am Carlita Bartolome, Manang Mercy Ragasa, Gilbert Tagunan, maraming salamat. Dayan Gawiran Tomas, maraming salamat po. Okay. So, ayan. So, ano po yung sinasabi na 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to 18. These are the simple commands of God in where dito po natin titimbangin kung tayo nga ba sumusunod sa Diyos o hindi. Sabi po rito, wherefore come out from among them and be separate, say the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Ang sinasabi po rito, mga kape, that we need to separate from them. We need to separate from this world, from the practices of this world that are worldly. I mean, yung mga bagay-bagay na ginagawa po natin sa mundong ito, na kung saan alam po natin na hindi nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Ganito po kasi ang mundo, mga kakape. Ganito ang kasabihan ng mundo. In where sa secular world, ito po ang naririnig natin. When it feels good, do it. Pag feeling mo daw ay maayos at na mag-enjoy ka, kung feeling mo ay kung feeling mo masaya ka sa ginagawa mo, gawin mo lang. Kung saan ka masaya, susuportahan ta ka. Yung sinasabi lang gano'n. Yun po ang madalas nating naririnig sa mga pelikula, sa mga counsels ng mga magkaibigan na sinasabi nila, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Na kung sinasabi, sige, kung ano yung alam mo na masaya ka, gawin mo lang. Ganoon yung tinuturo sa atin, pinapasok sa ating buong kaisipan ng mundong ito. Pero hindi po tama yon, mga kakape. Bakit? Hindi lahat ng mga bagay-bagay na kung saan masaya tayo ay tama sa harapan ng Panginoon. That's why dapat, ang sinasabi po ito when he said, be separate, na layuan mo sila o layuan mo ang mga ito, mga gawaing hindi masama, ay hindi maganda, yung mga masamang gawain, yan po ay ating layuan in where ang dapat motto natin ay ganito. When it is right, do it. When it is right, do it. Kung tama, gawin mo. Okay? Hindi yung feeling mo masaya ka. Dahil may mga bagay-bagay na masaya tayo, pero mali. Gets? Make sense? Ganun po talaga yun. So, ibig sabihin doon, lahat tayo ay lumayo. Layuan natin yung mga bagay-bagay na yun. Di ba? Ito, ulitin ko sa inyo. Alam niyo naman I'm against drinking wine, liquor.
mga nakakalasing, I'm against that. You know that. At masasabi ko to sa inyo, masaya po ang nag-inuman. Di ba? Masaya. Dahil marami kang mapagkakwentuhan, maraming tawanan, pero wag nating kalimutan, i-consider din natin, may pikon dyan. May pikon. Pag may pikon, may gulo. Pag may gulo, may away. Pag may away, may barangay. Di ba? So, tignan natin yan. So, hindi po lahat ng bagay na kung saan masaya tayo, tama po yun. Hindi po ganun. Dapat ang ating pong moto bilang mga anak ng Diyos at sumusunod sa Diyos at sinasabi natin gusto nating sumunod sa Diyos, mag-obey sa Diyos. This is a testing of our obedience na kung tayo nga ba ay totoong sumusunod sa Diyos, kailangan din natin piliin kung anong ginagawa po natin o yung gagawin po natin. Pero po yun. Hindi po tayo perfect mga kakape. But we can claim the grace of God that will work to us, that we can resist, that we can abstain from those kinds of practices na kung alam natin, meron pong maling kalalabasan o bunga ng mga gawain ganon. Okay? So, tandaan po natin yan. Hindi po tama o hindi pa rin po maganda yung sinasabi na pakunti-kunti lang naman eh. Nagsisimula naman lang sa konti-kunti lang eh, di ba? Pakunti-kunti, tapos mamaya mapapalami na. Kaya kawawa yung mga pamilya ng mga construction workers o yung mga sumasahod every Saturday na natanggap nila yung sahod nila. Hindi pa natatanggap yung sahod nila, nagbabali na sila dahil alam nila may tatanggapin sila. Paano pag yung nagkasakit sila, hindi nila natapos isang linggo, yung 2 araw lang na sahod yung kanilang makukuha, yung nautang o kanyang nabali, mas malaki na doon. Di ko yung asawa mo naghihintay sa'yo, tapos pag uwi mo sa bahay, magtatawag ka ng barkada mo, mag-inuman kayo konti lang, 1 bote lang. Sa 1 bote na yan, dahil napapasarap ng pag-inuman nyo, anong mangyayari? Serbesa, 1 case na yan. Mamaya, wala ka nang iabot sa asawa mo. Oo naman. Tapos takot na takot pa yung asawa mo. Takot na takot pa yung pamilya mo. So what are you doing, my friend? Naging selfish ka na eh. Naging makasarili ka na. Kaya iwas na sa mga bagay-bagay na yan. Be separation the Lord. If you are a son of God, if you are a child of God, tanggalin mo na yan. Hindi maganda ang idudulot niyan sa pamilya mo, sa buhay mo, sa kalusugan mo, at sa kapitbahay mo. Kasi there's a tendency manggugulo ka na eh. Di ba? So, mag-isip-isip. Hindi na tayo bata para pangaralan ng ganito. Pero kailangan po natin makapakinig ng mga itong bagay dahil alam po natin, if we are claiming that we are children of God, abstain from those. Be separate, saith the Lord. Unang-una pa lang yan, mga kakape. Pangalawa, makinig dito. 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20 and verse 21. 1 John chapter 20 verses 1 John chapter 5 verses 20 and 21. Ito ang sinasabi, mga kakape. 1 John chapter 5 verse 20 and 21. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him. Para makilala natin siya. Na siya ang totoo. And we are in Him that is true. At tayo nasa sa Kanya na siya ang tunay at totoo. Na siya po ang Panginoong Jesucristo. Ang anak ng Diyos. That siya po ang totoong Diyos at siya po ang buhay ng walang hanggan. Amen. Okay? Ano yung dapat natin gawin doon, Brother Rafi? Sa verse 21. Tignan niyo Little children, keep yourselves from idols. Amen. Ulitin ko. Verse 20 ng 1 John chapter 5, itong sinasabi. And we know that the Son of God is come. Alam natin na dumating ang anak ng Diyos. And hath given us an understanding. Binigyan niya tayo ng pagkaunawa at pagkaintindi. That we may know Him that is true. Para makilala natin siya na siya ay tunay at totoo. Na siya lang ang tunay at totoo. Na siya po ang anak ng Diyos, na si Jesucristo. Na siya ang tunay na Diyos at siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. When we know Him that is true,
Then, ang sabi ng Panginoon sa kanyang komando sa verse 21, mga anak, makinig kayo. Layuan nyo ang mga idols. Okay? When it comes to idols, it's not only about yung mga imahe nakikita natin na nakadisplay po sa ating po mga bahay. It's not only that. Hindi lang po yun. When we say idolatry, there is something that we are doing na priority natin, inuuna po natin sa ating pong buhay, na kung saan yun na po yung ating pong tinatawag na number one na nakalista na ginagawa po natin. For example, halimbawa, paggising mo ng umaga, ano ang ginagawa mo agad-agad? Kung paggising mo ng umaga, ang ginagawa mo ay hawak ang cellphone, tapos maglalaro ka ng ML, maglalaro ka, bubukas ka ng messenger. Maganda sana pag buksan mo yung messenger mo, tapos isasat mo yung mga friends mo. O, 5:30 na, o alas 5 na, magre-ready na tayo, mag-MCD na tayo. O, di ba ang ganda sana pag gano'n? Pero pag tingnan mo at hawakan mo cellphone mo, tapos i-check mo kung may message ang iyong secret friend, yung message ng BFF na sinasabi mo, na kung saan minsan doon tayo nalalayo sa Panginoon, lumalayo dahil sa mga ganong mga bagay. So mga bagay-bagay na inuuna po natin maliban sa Diyos, that is what we call idolatry. Okay? Not only that, yung grabeng paghanga sa mga movie stars, mga celebrity icons, yung mga ganun bagay, yung labis na paghanga in where makita mo, maraming mga kabataan nandyan sa dingding nila BTS, paghiga nila nandun sa kisame BTS, mga ganun bagay, sobrang pagkahibang, sobrang paghanga sa mga tao in where parang sila na yung kanilang mga sinasamba, and that is idolatry. Ang sinasabi ng Panginoon dito, mga kakape at mga kapatid, little children, mga anak, layuan nyo ang mga ganitong idol sa buhay nyo. In where meron tayong Diyos na tunay at totoo, ang anak ng Diyos na hindi natin nakikita, but because of our faith, napasa atin siya dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Salamat sa Diyos. See? Pangalawa po lang po yan, mga kakape. So, timbangin po natin kung tayo nga ba ay sumusunod sa Kanya. Pangatlo, tingnan to. Pangatlo, 2 Corinthians 6:14. These are the simple commands of God in where dito po natin timbangin if we are really following Him. Yes, good morning. Good morning, Sir Crisanto Orceo. Kumusta ka na? Pasensya ka na, hindi kita napapasyalan. Kahit nagpo-post ka na naka-lockdown ka o naka-isolate ka. Okay. Thank you very much, Sir Crisanto, for joining us. Of course, Mark Angelo Gargaran. Manang Erele Laborte. Good morning, good morning. Okay, Brother Marcelino Pablo Gutierrez dyan sa Hawaii, Mayra Katangay, maraming salamat. Franklin Simeon Santos, maraming salamat. Manong Franklin, Laika Asuncion, salamat po sa inyo. Okay, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, anong sinasabi doon? Kaya huwag tawaging idol si Rapi Tulfo na iba pang tao. Talaga lang pinuntirya mo na yan, kapatid. Anyway, let's continue. Sige. Be unequally yoked with unbelievers. Itong sinasabi ng 2 Corinthians 6:14. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Ito po ay napakasimpleng napakasimpleng command. In the word, alam niyo po, ginagawa po natin ito sa mga social gatherings. Nagagawa po natin ito pag mayroong mga celebrations. Tingnan nyo, ito At nangyayari din ito sa pagpili kung sino ating pong makakasama habang buhay. Okay, makinig mabuti, mga kakape. Ang tinutukoy po ng 2 Corinthians 6 verse 14,
Be not unequally yoked together with unbelievers. Huwag po tayong makipagsalamuha sa mga hindi po nakakakilala sa Diyos. O ibig sabihin nun, pag sinabi natin unequally yoked, doon po sa that time, during Jesus time, noong sa buhay po ng mga Israelites o mga Hudyo o mga Jews, pag sila po nag-aararo, they are using two beast, okay? Dalawang hayop na kung saan yun po ang humahatak o humihila sa araro. Okay? Dalawa po yan magkasabay. Kaya dapat lang na pag magkasabay yan, yung dalawang yan dapat balanse yan. Hindi po pwede na baka at saka kabayo. Dahil hindi po maganda ang linya o yung pong puntirya o yung daanan ng araro. Hindi po maganda kasi hindi balanse. Dahil mas mabilis ang kabayo kaysa sa baka, what will happen? Pagiwang-giwang po yung daanan ng araro. Baka sabi nyo, mas maganda yun, di ba? Mas maganda para maganda yung cultivation ng lupa. Hindi po. Ang tinutukoy po doon, hindi po sila magkasundo. So in other words, pag ikaw naghahanap ng pangasawa mo, pag ikaw ay anak ng Diyos, naku, huwag kang maghanap ng mga makakasama na hindi naniniwala ng katulad ng paniniwala mo patungkol sa Diyos. Okay? Bakit? Kasi ganito yun eh. I will give you one example. Grabe ito. Pangatlo pa lang po ito, pero matapos ng oras natin. Dito na tayo magtatapos. Ito ang istorya. One time, noong hindi pa po COVID, wala pa po mga limitations na katulad ngayon. In where killjoy po ang COVID, di ba? Pero salamat sa Diyos dahil sa COVID, nabuksan po ang pintuan sa social media para dito natin ipapalaganap ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, see. One time, we are in the Aurora Park. Doon po kami sa plaza ng Lawag. In where kami po ay nagdi-distribute ng mga trucks. Yung mga trucks, yung mga babasahin pamphlet, yung mga gospel trucks. Nagbibigay po kami sa mga tao dumadaan sa plaza. And that time, meron pong isang babae na dumaan. And hindi po kami nagdalawang isip na lumapit sa kanya at inabot po yung isang trucks. Gospel truck para sa inyo. Diyan po niyo malalaman kung paano kayo mapunta sa langit. Tinanggap po niya iyon with gladness. Masaya po siya na tumanggap nun. At habang naglalakad, isa sa mga kasama namin, bigla siyang nakita nila na tumigil bago pa bababa ng plaza at tatawid sa kalsada. Tumigil po siya. Tapos nag-turn around 180 degrees at nakatingin sa atin. Diretso ang mata niya sa amin. Nakasalamin, pero makikita mo lumuluha na siya. Lumuluha. Bakit kaya? Anong nangyari? Anong ginawa namin sa kanya? Ano kaya nangyari? So, she came and talked to us, mga brothers, ako ay natutuwa sa inyo dahil sa ginagawa niyo. Alam nyo, nung kabataan ko pa lang, ganito rin ginagawa ko, naglilingkod ako sa Diyos. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko, sa pagre-rebelde ko sa magulang ko, dahil hindi ako naniwala sa pastor ko, ako ay gumawa ng bagay na kung saan ako ay sumama sa hindi nakakakilala kay Kristo. In other words, nag-asawa siya ng hindi sang-ayon sa kanyang paniniwala sa banal na kasulatan. Kaya nangyari, siya ay isang battered wife. Yung feeling niya noon na maging masaya siya dahil malayo siya sa kanyang magulang, na mga pakialamerong mga pastor. At nag-asawa siya. What happened? Imbes na siya po ay lumago sa buhay spiritual, siya po ay napalayo. Pinagbabawalan na ng asawa niyang pumunta sa church. Pinagbabawalan na ng asawa niyang magbasa ng Bible. Kapag nagpe-pray siya, parang kinukusya siya ng kanyang asawa. So what I'm telling you this, what I want to tell you here, mga kakape, is that, sabi nga ng Panginoon,
Be not unequally yoked. Huwag kayong magdesisyon na dahil lang po sa inyong nararamdamang lukso ng damdamin o yung tinatawag na bugso ng laman, kaya kayo sumama sa kanila. No, it's not only that. Hindi dapat ganun, mga kakape. So what happened? Sabi niya sa amin, kunin niyo tong pera ko. Sabi, binigyan kami ng pambirenta. Ako natuwan sa inyo dahil sa ginawa niyo, nagising ako sa katotohanan. Tanggapin niyo to. Di meron kami pinang McDo. Anyway, salamat sa Panginoon. Di ba? Ba't ba napunta tayo ng McDo? Gutom na ba tayo? Anyway, ito, when it comes to being not equally yoked, ganito yun eh. Pag halimbawa, nasa isang barkada ka, may barkada ka, tapos yung mga barkada mo, puro ang mga utak nila ay mga berde. Kristyano ka, nandun ka. Mag-enjoy ka rin sa kanilang pag-uusap. Mamaya, ganun ka na rin. What will happen? Na-influencean ka. Dahil nga sabi dito, what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath the light with darkness? See? So, ibig sabihin nun, piliin po natin yung mga nakakasama po natin araw-araw. Kung sino po yung ating mga kaibigan o binabarkada. We are here in this world as children of God to spread the word, to serve God, to be a blessing to others, and not to be a victim of the wiles of the devil, the spiritual warfare. Huwag po tayong talunan because we are already in the winning side, because nanalo ng Diyos nung siya ay nabuhay na muli. He defeated death. And because of that, we Christians have that privilege to experience this victory by standing and asking God na, Lord, please give me your grace. I need you. I want to serve you. And Lord, sa mga nabanggit na tatlo na simple commands, nakita ko, meron akong kailangan gawin. Lord, please make me as one of your children na susunod sa inyo. Marami pa tayong pag-usapan, tatlo pa lang po yun. Yan po ay ating pong ipagpatuloy bukas ulit. So maraming salamat, but before that, gusto ko lang pong sabihin sa inyo itong mga kakape, wala pong kwenta lahat po ng ating pinag-usapan. Wala pong silbi ang ating pinag-usapan pag wala po tayong pusong sumunod sa Diyos. And first and foremost, wala pong maibibigay yan na maganda sa inyo kung wala kang tunay na relasyon sa Diyos. Kailangan natin ng tinatawag na tunay na relasyon sa Diyos. What do you mean, Brother Rafi? Kailangan natin siyang tanggapin bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Because the Bible says, God loved us so much, and because of His love, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Meaning, kailangan po natin si Kristo. Si Kristo ang kasagutan sa lahat po ng ating problema, lalo na sa ating pong kaligtasan. Siya po ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. The Bible says we are sinners. Tayo po ay makasalanan at mapapunta at mapaparusahan sa impyerno. Pero kailangan po natin ang Panginoon na siya po ang makapagligtas sa atin. Kailangan po natin siya, mga kakape. Gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang yung Diyos at tagapagligtas? Bakit hindi mo siya tanggapin ngayon? Para magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. Why not pray with me right now? Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. At sa pananampalataya, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay. Please come into my heart. Tatanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Salamat sa kaligtasan at sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayong manalangin. Dakila namin, just please bless all the viewers, all the listeners. Alam niyo po ang kanilang mga puso that they have that heart. Nag-aapoy po, naglalagablab ang kanilang desire na matuto. At sila po ay susunod sa inyo. I do pray, Lord, na ngayon pa lang po, kami po ay inyong i-bless, Panginoon. That we may have that heart to obey your commandments. That we may have that heart to follow and obey you as children of yours, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Please help us. Teach us, Lord, that sa aming papapatuloy, ibigay niyo po ang inyong biyaya sa amin. Nasa ganun kayo po ang may luwalhati sa aming po mga ginagawa na kami po ay sumusunod sa inyo. At tinitiyak po namin na ginagawa po ng lahat ng bagay na to para po sa inyo, para sa aming ikalalago, at para maging blessing na rin po sa iba. We thank you very much, Lord. Again, Lord, please bless all the viewers, all the listeners, lahat mga pamilya po natin, Panginoon. Protect mo po at ibigay mo po ang aming pakailangan. Please provide our needs, even our food every day.
Maraming salamat. Please protect us. And again, Lord, please heal our land. Maraming salamat po. Bless all the preachers, the pastors, the missionaries who preach the pure gospel. Lord, bless us all. Bless our families. We thank you, Lord. We give you all the glory. In Jesus Christ's name. Please, Lord, bless also the birthday celebrants and those who will celebrate the anniversaries today. Give them more patience in life, that they may grow in grace, that bless them with good health and more birthdays or celebrations to come. Maraming salamat po. And we give you all the glory. Thank you very much, Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen. Okay, maraming salamat mga kape. And we play now the birthday song for the birthday celebrants. Babasahin ko rin yung inyong mga comments. At nakita ko nag-comment sila si Brother Sir Arnel Calipio. Happy birthday sa inyong lahat, mga birthday celebrants and those who will celebrate their anniversaries today. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to Princess and Billy Lagua Marcos. Sino sa inyo, Princess and Billy? Happy birthday sa iyo. Happy birthday kay Alvior Marie Claire. Happy birthday kay Sister Christy Ann Dakutan. Ayan po, kasama po natin siya ngayon. Happy birthday sa iyo, Sister Christy Ann Dakutan. Candy Salvatierra, kay Casey Alonso Garalde. Happy birthday, Casey Alonso Galarde. God bless you. Kay Jasser Tomas, kay Princess and Billy Lagua Marcos. Sino sa inyo, Princess at kay Billy? Happy birthday sa inyo. And of course, Genevieve Garcia, happy birthday. Kay Marie Claire Acob Alvior, happy birthday. Kay Rizabel Asuncion Domingo, Imang Agawid Kan, Rizabel, happy birthday. Okay, Darling May P. Miguel, happy birthday sa inyo. Okay, amen and amen. Happy birthday sa inyo lahat. Sister Rima Kawiling, Brother Jumel, we are always praying for you. Good morning. Cons Lingpes and Miguel Marat Espino, maraming salamat. Of course, Dominic Quintin Casimiro, thank you very much for joining us live. God bless you. Maraming salamat. Ariana Stevenson, I feel very blessed po every time I watch your video. God bless po. Thank you very much, Ariana Stevenson. We are praying for your child. We are looking forward that someday meron po tayong magandang balita patungkol po sa kanila. And of course, stay safe kung saan man kayo naroon ngayon. Sister Ariana Stevenson, maraming salamat. Deborah Pedro Baldivino, maraming salamat. Happy first birthday kay baby Johan Perez. Happy first birthday kay baby Johan Perez. Happy big day din sa kanyang mga parents, of course. Kay Johan Perez, maraming salamat. Ma'am Deborah Pedro Baldivino, maraming salamat. Mary Joy Saborod Menuro, Caspo Risa, JP Pakamalan, maraming salamat. Sa Mina Pascual, Larry Pascual family. Okay, ito po ang sinabi ni Sir Arnel Duques Calipio din po sa Duman Lake. Colossians chapter 3 verse 5, covetousness, which is idolatry. Idolatry in the context of this verse has something to do with passions of our hearts. As an old preacher said, anything you have more than Jesus Christ is an idol. Don't care what it is. Thank you very much, Sir Arnel, ang teacher po ng senior high dyan po sa Dumalne. Maraming salamat, Sir Arnel, for your contribution. God bless you. Mikey Makadandang Gawiran, good morning. Of course, kay Ma'am Rosel Abungan Alonso, thank you very much, Ma'am Rosel. Neng Cabrera, Brother Johnson Gawiran Tolentino, God bless you. Jester Domingo Tumaneng, thank you very much, Jester Domingo Tumaneng. Maraming salamat. Okay, so ayan po mga kakape. Nagmudo man iti may isang programa tayo kada ito yung aldaw. Kaya ti Diyos timang bendisyon katatay amin. Thank you and you're welcome po, Sir Mamerch Tomas. Thank you very much. Ayan, so maraming salamat, Mami Marita Baptista Corpus. Na-miss ko yung mga projection nyo ng mga verses. Anyway, thank you very much. And yes, kung kayo nag-take note, maraming salamat. God bless you all. And yes, salamat and happy birthday sa lahat ng ating mga kasama ngayon. Okay, so pakinggan po natin ang awiting ito as the closing song na rin po natin, Siya by Rich
Abante. Yes, Ma'am Emerita Baptista Corpus, and everyone, please pray for me. Let us pray for everyone. We need prayer. We need the working of the Holy Spirit in our lives. To God be the glory. God bless us all, mga kakape. Siya by Riz Abante. Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay. Yes, good morning and shout out din kay Marisa Roa sa Asuncion. Ang nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Kaya't ngayon sa aking buhay, si Jesus ang laging nagbabantay. Siya'y kaibigang tunay at walang kapantay. Hindi na ako malulumbay. Si Jesus ang laging karamay. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Yes, shout out din kay Suan. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay. Ayan po, si Jesus ang ating patnubay. Si Jesus ang ating gabay. Maraming salamat, Kasfolori sa Asuncion. And yes, panahon na para magpaalam po ang lingkod. Nandito po kayo ngayon sa Morning Coffee Devotion. At ito po si Brother Rafi, si Kay Raul Paeng. Nagpapasalamat sa Diyos at sa inyong lahat dahil po sa inyong walang sawang pakikinig at pag-antabay sa mga lessons na ating po nga pag-uusapan dito. At huwag po natin kalimutan at lagi po natin sinasabi na sa lahat po ng sitwasyon sa ating buong buhay, mapa-negatibo o positibo, huwag po natin kalimutan, unahin po natin ang Diyos. God first. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.